5 taon nang may bahay si Julie ng asawa niyang security guard at sa 5 taon nilang pagsasama, isa pa lamang ang kanilang nabuo. Yun ay dahil gabi ang duty ng asawa ni Julie at pag umagay pagod ito at inuubos ang oras sa pagtulog. Hindi na nito nagagampanan ng tungkulin bilang kanyang asawa. Alam ko nagkukulang na sa'yo si Kuya Julie. Kaya naman hayaan mo ko na gawin ang bagay na iyon sa'yo. Alam ko na masisiyahan ka. Mga katagang nagpapalambot sa tuhod ni Julie hanggang sa tuluyan na nga rin siyang bumigay. Bye mahal, ingat ka sa trabaho. Masuyong kinawayan ni Julie ang asawang papalayo sa kanilang bunding tahanan, sakay ng motor nilang kakatapos lang nilang ma-fully paid. Napabuntong hininga ang may bahay nang tuluyang mawala sa kanyang paningin ang mahal na asawa. Wala rin ang nag-iisa nilang anak na lalaki na magli5 taon pa lamang sa darating na buwan dahil hiniram muna ito sa kanila ng ina ng kanyang asawa sa kadahilan ng nais man lang nitong makasama ang kaisa-isang apo habang wala pang pasok dahil bakasyon. Namutawi na naman ang kalungkutan sa puso ni Julie dahil mag-isa na naman siya. Halos 5 taon nang ganito ang senaryo ng buhay niya, ngunit hindi pa rin siya masanay-sanay. Gustuhin man ni Julie na bumuo sana sila ng pangalawang supling, ngunit wala namang oras para pagbigyan siya ng asawa dahil puyat at pagod itong umuwi kapag madaling araw na. Maghapon lang rin itong inuubos ang oras sa pagbawi ng tulog dahil sa gabi nitong duty. Malungkot ka na naman dyan, hipag. Bruskong sambit ng kung sinong lalaki. Muntik nang mapatalon sa gulat ng nananahimik na may bahay nang bigla na lamang sumulpot ang ulo ng kapatid ng kanyang asawa sa bintana ng kanilang bahay. Nasapo niya ang dibdib at marahang pinalo sa braso ang ngayon ngiting-ngiti sa kanyang lalaki. Loko ka, Renz. Aatakihin ako sa'yo sa puso. Bigla-bigla ka na lamang sumusulpot dyan. Pagalit niyang ani rito na tinawanan lamang ng binata. Ano bang sadya mo't narito ka na naman? Makikikain ka na naman, no? Panguhula niyang ikinakamot nito sa ulo kaya tama nga siya ng hinala. Kasi si nanay ayaw akong pauwiin sa bahay hanggat hindi daw ako nagtitino. Sad nito at para bang akyat bahay na pumasok mula sa bintana. Iiling-iling na lamang si Julie sa pasaway na si Renz. Matanda lamang siya rito ng 2 taon. 26 na siya habang si Renz, 24 naman. Ang tanging alam lamang sa buhay ay magbulakbol, tumambay, uminom, makipagkaibigan sa mga user. At higit sa lahat, napakapalikero nito. Wala itong pinipili, mapamatanda man sa kanya o mas bata pa rito. Bakit ba kasi hindi mo magawang sundin ang mga pinapayo sa'yo ni nanay? Nag-iisang magulang nyo na lang iyon ni Henry tapos puro konsumisyon pa yung binibigay mo. Magtino ka na, Renz, dahil hindi ka na bumabata. Pangaral niyang hinalokip-kipan lamang nito kaya't nanlalaki ang ilong niyang pinalo itong muli sa braso. Hinimas-himas naman ni Renz ang brasong pinalo ni Julie dahil may kalakasan ang pagkakapalo nito. Mabigat din ang kamay nito kaya ramdam na ramdam niya ang sakit. Nakakadalawa ka na sa akin, Julie, ha? Dadalawahin rin kita dyan, sige ka. Banta niya na mayroong nakapaskil na nakakalokong ngiti sa labi. Kinagat niya pa ang ibabang labi matapos sagurin ng tingin ang napaka-sexing si Julie. Sira ulo, huwag mo ko idamay sa mga babaeng nakukuha mo lang dyan sa tabi-tabi. Kung nagugutom ka, kumain ka na lang dun sa kusina. Siguruhin mo lang na bago ka umalis, nalinisan mo yung mga pinagkainan mo. Mataray niyang ani ritong tinawanan lamang nito. Napabuntong hininga na lamang siya dahil hindi niya pa nakakausap ng matino ang kapatid ng asawa. Puro karamihan kasi ang nasa isip nito na lumalabas pa mismo sa bibig nito. Ibinuhos niya na lamang ang oras sa silid nilang mag-asawa habang pinupuyat ang sarili sa pagbabasa ng pocketbook na minana niya pa sa yumaong ina na sobra ang pagkahilig sa romance story. Sa kalagitnaan ng kanyang binabasa, napalunok siya dahil bedscene na. Mapusok ang mga characters sa kanyang binabasa. Bilang mambabasa, nai-imagine niya ang nangyayaring eksena sa akda. Bigla siyang napasimangot sa isiping kahit magsuot pa siya ng mga sexy na damit, baliwala rin dahil pagod at puyat ang kanyang asawa tuwing uuwi ito. Hindi nito gaanong nagagampanan ng tungkulin bilang kanyang kapares. Halos 1 beses sa 1 buwan na lamang siya nito kung punuin. Ipinasya niya na lamang natigilan ang pagbabasa dahil baka lalo siyang mabasa.
walang magpapasaya sa kanya. Bukod pa doon, hindi niya ugaling magsarili, kaya naman idinadaan na lamang niya sa pagbanyo ang init na kanyang nararamdaman. Inayos niya ang sarili matapos ilabas ang namumuo sa kanyang kalooban. Napabuntong hininga siya dahil hindi sinunod ni Renz ang bili niyang hugasan nito ang pinagkainan. Iiling-iling niyang hinugasan ang pinagkainan nito at nilinisan na rin ang lababo. Matapos maglinis ng kusina, isanarado niya na rin ang pinto. Maaga siyang natulog dahil maaga ring umuwi ang kanyang asawa. Tinitiyak niyang nakahanda na siya ng agahan bago pa ito dumating. Hindi pa man nagbubukang liwayway, gising na si Julie. Sinangag niya na lang ang natira nilang kanin kagabi. Nagprito na lang rin siya ng tuyo at itlog dahil yun lang ang maaaring agahan nila para sa umagang ito. Paubos na kasi ang stock nila at mamayang hapon pa siya mamimili dahil mamaya pa lang din siya aabutan ng kanyang asawa. Sumilay ang ngiti sa labi ni Julie nang marinig ang paparating na motor ng mahal na asawa. Tapos niya nang mahanda ang agahan kaya dali-dali niyang binuksan ang entrada ng kanilang pinto at isang mahigpit na yakap ang isinalubong niya sa asawa. "Good morning, mahal. Nakahanda na ako ng agahan natin." Kinuha niya ang bag na dala nito pati na ang helmet at ipinatong sa lamesang nasa gilid ng kanilang pintuan. "Inaantok na ako, mahal. Gusto ko na sanang matulog kaso nagugutom na ako." Halata talaga sa boses nito ang antok at pagod. Kawawa naman ang asawa ko. Muli niyang niyakap ang asawa pagkatapos ay hinalikan niya ito sa labi na nagtagal lamang ng ilang segundo. "Halika na sa hapag habang mainit pa yung mga niluto ko. Ipagtitimpla rin kita ng barakong kape kaya tsak kung mawawala yung antok mo." Aniya ritong initian lamang nito. Hawak kamay silang nagtungo sa hapag. Hindi naaalis sa labi ni Julie ang ngiti habang pinagsisilbihan ng asawa. Matapos kumain ay agad nitong ibinigay ang natanggap na sahod sa pagiging security guard nito sa isang mall. Lahat ay ibinibigay nito. "Huwag mo akong gigisingin, mahal, kahit na oras na ng pagkain sa tanghali. Hayaan mo na lang akong kusang magising." Bilin ni Henry nang mahubad nito ang uniforme at tanging boxer short na lang ang natitira. "Sige po, mahal. Mamalengke na rin muna ako dahil wala na tayong stock. Ano nga palang ulam ang gusto mong ihanda ko?" Tanong niya matapos itapat ang electric fan sa ngayon na kahiga niya ng mister. "Yung masabaw sana, mahal." Sagot nito na ikinangiti ni Julie dahil ibang klase ng masabaw ang nasa kanyang isip. "Gusto mo ng masabaw, mahal?" Pinalamyos niya ang boses bago humakbang palapit sa asawa niyang napapahikab na. Kinagat niya ang ibabang labi nang makalapit na siya sa asawa. Pinadaos-dos niya na rin ang daliri sa medyo may laman itong tiyan pababa roon. Malapit niya nang maabot ang nais niyang mahawakan nang pigilan ng kanyang asawa ang kamay niya kaya't agad inalis sa katawan nito. Bumalatay ang pagkadismaya sa mukha ni Julie dahil batid niya na ang mga sasabihin nito kaya naman uunahan niya na. Tumayo siya at binawi ang kamay na hawak ng kanyang mister. "Naiintindihan ko, mahal. Sige na, magpahinga ka na't ako naman ay mamamalengke na rin. Sinigang na hipon na lang ang ihahanda ko." Sinikap niya pa ring pasiglahin ang boses kahit na nalulungkot siya. "Pasensya ka na, mahal. Wala na talaga akong lakas para sa gusto mong mangyari sa atin. Next time na lang kapag day off ko, okay? I love you, mahal." Inaantok ng sambit nitong tinanguan na lamang ni Julie. Umalik na lamang ang babae sa labi ng kanyang asawa matapos tumugon sa sinabi nito kanina. Wala siyang kaalam-alam na nasa labas lamang ng bahay ang binatang si Renz. Lahat ay narinig nito kaya mas lalong namutawi ang pagnanais na mapunan ang hindi nagagawa ni Henry sa asawa nitong noon niya pa ninanais na makuha. Nang marinig ang pagsarado ng pinto, agad na siyang umiskapo. Babalik na lamang siya mamayang gabi upang isakatuparan ang matagal ng inaasam. Plano niya sanang makikain. Sa syota niya na lamang na si Chuna siya makikikain. Pagdating pa lamang ni Renz sa bahay ni Chuna, agad siya nitong sinalubong ng mahigpit na yakap. Pagkatapos, agad itong lumingkis sa kanya. "Baby, buti naman at naisipan mo pa akong puntahan dito sa bahay. Miss na kita, lalong-lalo na yan." Mapang-akit na ani nito. Kinagat na rin ito ang ibabang labi habang hinahaplos ang mabatong tiyan ng binata. "Sige, pero pakainin mo ko pagkatapos kitang pasiyahin, okay? Nagugutom na kasi ako."
Nagpapakyut na sambit nito at agad-agad namang tinanguan ng babae. Wala nang iba pang sinabi si Renz. Sinibasib niya agad ng halik ang isa sa mga babaeng nangangailangan ng serbisyo niya. Kabi-kabilaan man ng babae niya, ngunit ni isa sa mga ito, hindi niya pinagalayan ng kanyang puso. Katawan lamang ang tanging habol niya sa mga babae. Tinulak niya si Chuna sa kama nito matapos nilang marating yun nang hindi nila namamalayan. Nakahanda ka na agad, Chuna. May ngisi sa labing sambit niya at pumwesto na nga. Hindi niya ugaling sumamba ng babae, lalo na kung alam niyang marami ng karanasan. Niroromansa niya na lamang ilan sa mga nakakaniig kapag ito'y nasasabi pang sariwa. At sa katulad ni Chuna na mahilig sa lalaki, hindi niya na ito paghihirapan pa. Grabe talaga yan, napaka-gifted. Namumula na ang mukha nito habang patuloy ang ginagawa nila. Sa isip ni Renz, si Julie ang kanyang kasama, kaya naman parang siya'y ginanahan. Sayang-saya naman si Chuna habang ginagawa nila ang bagay na yun. Napapakapit sa bedsheet ng kama dahil na rin sa sensasyong nararamdaman. Talaga namang parang baliw na hindi malaman kung saan ibabaling ang ulo. Hindi nga nagtagal, parehas nilang narating ang dulo. Sinulit ni Renz ang pagkain ng hapunan. Kailangan niya ng lakas para sa pinaplano mamayang pagsapit ng dilim. Matapos niyang kumain, minabuti niya na munang umidlip. Tumabi sa kanya si Chuna na hinayaan niya na lang. Sa kabilang dako naman, katatapos lamang ni Julie na maligo. Napagod siya sa paglilinis ng bahay. Bukod pa doon ang pag-aasikaso sa asawang kakaalis lamang, kaya gabi na siyang nagkaroon ng oras para linisin ang sarili. Tinuyo niya ang buhok gamit ang isa pang tuwalya. Tinawagan niya rin ang ina ng asawa niya at kinamusta ang anak niya. Gusto niya sana makausap ang anak niya, ngunit tulog na umano ito, kaya ipinasya niya na lamang na tumawag ulit bukas. Matapos yun, nagtungo na siya sa silid nila ng asawa para sana magpahinga nang bumungad sa kanya si Renz. Renz? Gulat niyang bulalas. Anong ginagawa mo rito sa kwarto namin? Sa lubong ang kilay na tanong niya rito. Dumako rin ang kanyang tingin sa nakabukas na bintana. Alam kong nauuhaw ka na, Julie, dahil wala ng oras sa iyong asawa mo. Kaya naman kung gusto mo, ako na ang pupuno nun. Malamyos at nangaakit nitong sambit, tsaka inilang hakbang ang distansya nila ni Julie. Nasisiraan ka na ba? Nag-hysterical na siya dahil mabilis siya nitong kinabig at planong hagkan sa labi nang mabilis niyang naiiwas ang mukha rito. Pinaghahampas niya sa dibdib ang pangahas na binata, ngunit walang binatbat ang lakas niya, lalo't matangkad itong lalaki't maskulado. Renz, ano ba? Pilit niyang iniiwas sa mukha rito nang muli siya nitong pagtangka ang halikan. Narinig ko kayo ni Kuya Henry kanina. Nabitin ka at hindi na rin niya kayang ibigay ang pangangailangan mo. Kaya naman ako nang gagawa nun para sa kanya. Yun lang at hinuli niya ang panga nito at agad na sinunggabay ng mapusok na halik. Isang halik na nagpapahina ng mga tuhod ni Julie. Nais niyang pigilan ang kapangasang ginagawa sa kanya ni Renz, ngunit tila ba tinatraidor siya ng kanyang katawan. Kusang gumalaw ang kanyang mga labi. Tumugon siya sa bawat halik nito kahit na pinipigilan siya ng kanyang puso't isipan. Nadadaig ng kanyang katawan ang kanyang isipan. Kusa niya nang ipinaubaya ang sarili nang tuluyang dumapong malalapad nitong kamay sa kanyang magkabilang braso. Sabihin mong gusto mo yung gagawin kong ito sa'yo, Julie. Paos ang boses na saad ni Renz nang pakawalan ito saglit ang labi ng nanghihina na ngayong babae, dulot ng matinding pagnanais na muling makaramdam ng kaluwalhatian. Tanging pagtango ang naging tugon ni Julie bago muling angkinin ang kanyang labi na ngayoy namumula dahil sa pagkakahalik ni Renz. Kinapit niya ang kamay sa balikat nito nang bumaba ang halik nito. Tanging magagaang halik ang ginagawad nito upang hindi magkaroon ng marka. Ang ganda mo, Julie. Nakakahibang ka. Mahinang sambit ni Renz bago tuluyang narating ang pinakapakay. Wala namang salita ang lumabas sa bibig ni Julie. Hindi na rin siya nakakaramdam ng hiya dahil sa tinatamasan niya ng mga oras na yun. Hindi maiwasang napalunok ng dalawa nang magdikit ang kanilang mga katawan.
Tila ba nakalimot na ang babae na siya isang disenteng may bahay na hindi kailanman gagawa ng kamalian. Muling nagdaop ang kanilang mga labi habang ang mga kamay ni Julie ay nasa balikat ni Renz. Panayang sabunot niya sa malago nitong buhok habang sinahalikan siya nito. Mabilis na tumayo si Renz upang agad na madala sa ibabaw ng kama si Julie. Gusto niya nang gawin ang bagay na kanina niya pa inaasam. Nang maiga niya ito sa kama, agad na nga siyang pumesto. Hinagkan niya muli ang labi nito habang ang kamay niya ay nakahawak sa magkabila nitong braso. Gusto nang maghumiyaw ng babae sa sobrang saya na nararamdaman, ngunit hindi maaari dahil baka may makarinig sa kanila. Hindi biro ang napaka-gifted na iyon kay Renz, kaya sobra-sobra ang nararamdaman ni Julie. Pakiramdam niya, ito pa lamang ang kanyang una. Dama na nila ang nalalapit na pagdating sa dulo, kaya naman binilisan nila ang bawat ginagawa nila. Nakakapaso ang init ng kanilang mga katawan. Walang binatbat ang lamig ng gabi sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Tuluyan na nga nilang hindi napigilan na may lumabas sa kanilang mga lalamunan. Malaya na nilang nailalabas sa bibig ang nasasayahang himig. Ilang sandali lang, tuluyan na nga nilang narating ang dulo. Naglinis si Julie ng kanyang sarili kahit na hinang-hina at pagod na. Matapos malinisan ng sarili, ang kama naman ng kanyang inasikaso. Pinalitan niya ang kobre kamang basang-basa na. Pinunasan na rin niya ng binasang damit ang sahig na puno ng bakas nilang dalawa. Pati na ang center table, nilinisan niya na rin ng maigi. Nang matapos, tsaka lamang siya binundol ng bulta-bultahing kaba at pangamba. Idagdag pa ang konsensya at pagsisisi dahil nagtaksil siya sa mahal at butihin niyang asawa. Matulin na lumipas ang mga araw hanggang sa naging linggo na hindi na muli pang nakita ni Julie si Renz. Tuluyan na kasi nitong nilisan ng Pilipinas nang hindi man lang sa kanila nagpapaalam. Ang tanging alam na lamang ni Julie ay maayos ang lagay ni Renz sa bansang napiling pagtrabahuhan. Tuluyan na lamang ibinao ni Julie ang kataksilang nagawa niya. Ipinatanggal na rin sa kanya ni Henry ang implant dahil nais na nitong sundan ang nag-iisa nilang anak dahil na-promote na ito sa trabaho. Sa ngayon, masaya nilang isineselebrate ang ikalimang kaarawan ng kanilang anak na si Harvey, na puno ng tawanan ng mamunting kabahayan hanggang sa tuluyan ng sumapit ang gabi. Parehong may tama ang mag-asawa nang ibinagsak nila ang mga katawan sa malambot nilang kama. Kanina pang tulog ang kanilang anak kaya maisasakatuparan na nila ang planong pagbuo ng ikalawang supling. Agad na pumuesto si Henry. Hinaplos niya ang mukha ng asawa at madahang hinagkan sa noo. Mahal na mahal kita, mahal ko. Pasensya ka na sa mga pagkukulang ko. Pangakong kailanman, hindi na ako magkukulang dahil makakasama mo na ako sa ibabaw nitong ating kama tuwing gabi. Masuyong sambit nito bago ang kininang labi ng mahal na mahal niyang asawa. Kay init ng kanilang mga katawan, sa nag-iisang buwan na rin magmula nung huli nilang pagsasama sa ibabaw ng kama. Mabilis nilang tinanggal ang mga sagabal. Ang kanilang mga haplos ay napakasuyo rin. Namutawi ang saya sa puso ni Henry nang napanginig niya ang asawa. Para bang ito pa lamang ang una nilang pag-iisa, kung bakit kasi ngayon niya lamang ito naisip na gawin. Patuloy sila sa pagsambit sa pangalan ng isa't isa hanggang sa tuluyan nilang maaabot ang dulo. Mga ilang minuto lamang nilang ipinahinga ang kanilang mga sarili bago muling angkinin ang isa't isa. Sa pangalawang pag-iisa, si Julie naman ang nagdala sa dulo. Magkadaop ang kanilang mga palad habang sinasabayan ng saliw ng musikang nagmumula sa kanilang mga katawan. Sa ikalawang pagkakataon, muli nilang narating ang dulo. Pagod at tumahangos nilang ibinagsak ang kanilang mga katawan sa kama habang pinagsasaluhan ang matamis na halik. Lumipas ang ilang linggo at tuluyang nasundan ang kaisa-isa nilang anak. Namutawi ang saya sa mag-asawa. Nadagdagan pa ang sayang yun nang umuwi ng Pilipinas si Renz kasama ang film nitong nobya na ngayon nagdadalang tao na rin. Bilang respeto ay mas pinili ni Renz na sa bahay ng mga magulang tumira. Nag-usap na rin sila ni Julie ng masinsinan at parehong ibinaon sa limot ang pagkakamaling ginawa nila.